Ozamis City Misamis Occidental sa magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw ako si Dazzle Motikson. This is Ozamis Today. Sa tuang mga headlines. Mayor Andy Waminal padayon nga gipangunahan ang pagpatuman sa mga programa, proyekto ug serbisyo alang sa kalinaw sa Ozamis. Pagkamangyatagon sa pamilyang Bernard, Lim ug Lau gipasidunggan sa padayon Asinso Ozamis Administration atol sa Diamond Gabi ng Parangal 2023. Reklamo batok ni Kapitan Lanaha, posibleng nagsumikad sa water disconnection. Usa ka libo ka mga estudyanteng Ozamisnon unang batch nga makaapil sa One Professional per Family program. Grade 5 student gikan sa Ozamis mihakot og mga awards sa National Schools Press Conference 2023. Ozamis City, zero crime incident sa kasaulugan sa City Charter Anniversary. Inhan nga may nasakit nga anak gitabangan sa Asinso Ozamis Free Hospitalization Program. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Mayor Andy Waminal padayon gipangunahan ang pagpatuman sa mga programa, proyekto ug serbisyo alang sa kalinaw sa Ozamis. Ania ang mga detalye. Alayon sa 5M's thrust ni Governor Henry Waminal ug sa Asenso Misamis Occidental Administration nga mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon, padayon usab si Ozamis City Mayor Attorney Henry Andy Waminal Jr. sa pagpatuman sa mga programa, proyekto ug serbisyo aron sa pagpatunhay sa kalinaw nga natagamtaman sa dakbayan karon alang sa padayon Asenso Ozamis. Tungod kay nasayod nga ang kalinaw maong usa sa mga importanteng sangkap alang sa pag-asenso sa dakbayan nga moresulta sa tiunay nga kalipay sa katawhan, si Mayor Andy ug ang padayon Asenso Ozamis Administration ang mi-adopt sa ka all-out support policy sa lokal nga kapulisan alang sa epektibo nila nga pagtrabaho. Sa iyang pinakaunang State of the City address nga nagmarka sa iyang unang tuig sa pagserbisyo sa mga Ozamisnon, gipaklaro sa young and dynamic mayor sa Ozamis ang kaimportante sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan rason sa bugos nga suporta sa iyang administrasyon sa local police. We need this as peace and order is the primordial concern of the city, without which there can be no development. As a former haven of criminals, peace and order remains a continuous challenge for Ozamis City. But we are confident enough to implement this all-out support policy because we have a trustworthy police force nga angay gyud kayo suportahan. Ug ingon nga suporta sa lokal nga kapulisan sa Ozamis, naghatag sa monthly allowance ang administrasyon ni Mayor Andy sa minimum nga kantidad nga 2,950 pesos. Ug gikan Hulyo 2022, nakahatag na ang administrasyon ni Mayor Andy sa total monthly allowance nga 19,320,000 pesos. Ug aron sa yun alang sa kapulisan sa pagmonitor, pagpatrol ug pagresponde sa nagkadaiyang nga ma-insidente sa syudad, giabaga sa padayon Asenso Ozamis Administration ang mobility requirements sa kapulisan pinaagi sa pagtagana sa fuel nga nagkantidad sa 7,463,584 pesos o halos 630,000 matag a bulan. Naghatag usab si Mayor Andy sa dugang duha ka mga patrol cars ug dugang 8 pa ka umaabot nga mga patrol motorcycles aron mas sayon sa kapulisan ang paglibot sa dakbayan.
Giabaga usab sa lokal nga pangamhanan sa syudad ang travel expenses, repairs ug maintenance, food and non-food supplies, training and seminars ug supplies and equipment sa atong local law enforcers sa kantidad nga 10,695,554 pesos and 36 centavos. Pahayag ni Mayor Indy. So you can see that we have invested heavily in our peace and order. But the amount expended for this purpose is not just worth it, but sulit na sulit yun kaayo because our law enforcers have made fine use of this support. Our local police, led by Police Major Dennis Tano, who always leads from the front, and his two capable deputies, Captain Joseph Cagbabanwa and Elwood Malanog, have made sure that nothing is wasted. Ang ligo na suporta sa administrasyon ni Mayor Indy sa kapulisan nakita ug nabati usab sa katawhang Ozamisnon sa kahimtang sa kalinaw ug kahusay sa Ozamis City. Ilabi na ang nagkaubos nga mga kaso sa kriminalidad nga bunga sa paghago sa atong lokal nga kapulisan uban sa pagdumala ni Ozamis City Police Station Chief Police Major Dennis P. Tano as safer and more secure Ozamis kumpara sa ngit-ngit nga mga katuigan nga una nang nasinati sa syudad ug sa nakalabay nga tuig. Our police force is working undermanned. The ideal police-to-population ratio is 1:500. One police officer for every 500 katao sa population. Our local police-to-population ratio is 1:1,354. That is more than double what is ideal. But I don't think Ozamisnons have felt this deficiency, as our police have worked double time, sometimes even triple time, not just to make themselves visible, but in order to address any and all concerns that require their attention. Tungod sa kaepektibo sa atong local police tungod usab sa bugos nga suporta sa administrasyon ni Mayor Indy, wala nabati sa mga Ozamisnon nga kulang kita sa tigpatuman sa balaod sa syudad ug nga layo kaayo ang diferensya sa angay unta nga police to population ratio. Ang nahiangay nga 1:500 samtang ang sa Ozamis maoy 1:1,354 o halos katuluon sa ideal ratio. Double time o triple time pa nga naglihok ang lokal nga kapulisan aron mabati sa mga Ozamisnon dili lamang ang ilang presensya apan ilabi na ang pagresponde sa bisan unsa man nga mga insidente sa Ozamis City. Dugang suporta pa ang giplano sa mayor alang sa atong mga kapulisan. Subay usab sa pagtutok sa kalinaw alang sa pag-asenso sa dakbayan, malipayon usab nga gipahibalo ni Mayor Indy ang bag-uhay pa lamang niya nga pagperma sa kontrata alang sa konstruksyon ug pag-establisyar sa usa ka state-of-the-art command center ug surveillance system nga nagkantidad sa 23,461,984 pesos nga pagkasugdan sa bulan sa Disyembre ng tuiga ug mahimong fully operational sa hinapos sa unang quarter sa tuig 2024. This will not only help us deter crime and aid in investigations, but it will also improve our response time when there are hazards and disasters and even accidents throughout the city. This is something we work closely on with the PNP. Major Tano himself, together with Captain Malanog, Colonel Revillas, and Major Araso, and Special Assistant to the Mayor, Sir Jefferson Go, conducted the benchmarking and ocular of a working model for this in La Union themselves. Ug tungod kay giilan ni Mayor Indy nga ang pagpatunhay ug pagmentena sa kalinaw sa syudad nagsugod sa mga kabarangayan, gitutukan niya ang paghatag sa binulan nga suporta sa mga BPATs kon Barangay Peacekeeping Action Team sa tag 1,500 pesos matag bulan o 4,500 sa matag a quarter sa tuig nga may total nga 14,211,000 gikan sa Hulyo 2022. Our BPATs provide support to our barangay captains and sometimes our PNP
in keeping order in their respective barangays. Tungod sa maayong koordinasyon ug kooperasyon tali sa mga barangay ug kapulisan ug kay dili na gayud gusto mao sa misnon sa binuang nga mga binuhatan dinhi sa syudad, dali na nga ma-report ang binuang nga gihimo sa mga kabarangayan. Kalabot niini may panawagan si Mayor Indy sa tanang mga Ozamisnon. And I encourage all Ozamisnons to report any irregular activity and wrongdoing, and we will, together with the PNP, act on it as soon as we can. Panawagan sa mayor, ubanan nato ang iyang administrasyon sa ligon nga pagbarog niini batok sa kriminalidad aron mapapanubag ang musupak sa balaod, aron maprotektahan kitang tanan ug ang dakbayan samtang siya padayon nga nanguna kanato padulong sa asenso. Ozamis. Pagkamanggiyatagon sa pamilyang Bernad Lim ug Lao ipasidunggan sa padayon asenso Ozamis Administration atol sa Diamond Gabi ng Parangal 2023. May balita si Bernald Texon. And to our philanthropist families, no, quite literally, the city is built on the land that you donated, that your families donated to it. Without these gifts, without this benefit that your family so kindly gave to the city, then we also would not be where we are today. So, sirs and moms, to the Bernad family, to the ears of Don Ramon Bernad, to the ears of Sir Santiago M. Lao, to the ears of family of Narciso A. Lim, thank you and congratulations on this simple token that we extend to you today. Big round of applause to our philanthropist families. Lakip sa mga most outstanding Ozamisnons, civic organization, educational institutions o business establishments sa Ozamis City nga gihatagan sa dakong pasidungog sa administrasyon ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Puentes Mamanal Jr. sa gipahigayon nga 2023 Diamond Gabi ng Parangal Hulyo 15. Kumikan sa ilang exceptional kindness, generosity and professional accomplishments ang tulo ka mga well-known Ozamisnon philanthropist nga naglakip nila ni late Don Ramon Bernad, Santiago M. Lao ug Narciso E. Lim. Gumikan sa ilang dili masukod nga pagkamanghihatagon sa ilang naangkon nga mga bahandi, diin ang ilang mga direct descendants ug mga manununod mao mismo ang mapagarbuho midawat sa plaque of appreciations para sa ilang pamilya. Ang pilantropo nga si Don Ramon Bernad ang nasayran nga mao ay ang tag-iya og nag-donate sa prime acres of land nga gitukuran sa Ozamis City Hall Complex. Lakip niini ang mga national and local offices buildings nga anaa mahimutang sa palibot sa atoang City Hall. Siya usab ang tag-iya sa yuta nga nahimutangan karon sa Ozamis City National High School ug lakip na niini ang Prospera Park, ang matahom nga parke nga nahimutang atbang sa Ozamis City Hall. Our first awardee for this category are the ears of Don Ramon Bernad. In profound appreciation of their collective philanthropy and shared vision for their city, expressing the high honor to which they hold civil government, education, and recreation by having donated parcels of land on which now stand the City Hall Complex, the Ozamis City National High School, and the Prospera Park. These all have enhanced the quality of life for all Ozamisnons and have helped in the sustaining thereof to this day and for the coming years. Friends, receiving the award is Señorita Prospera Bernad. Ozamis City, shall we give them a round of applause?
Ang duha ka descendants ni Don Ramon Bernard lakip ni Senyorita Prospera Bernard maugid ang personal nga midawat sa plaque of appreciation nga gitunol ni Mayor Indy Waminal ug Vice Mayor Bibi Neri. Ang matahom nga Prospera Park usa sa mga landmark and tourist attraction sa Osami City ang nakapangalan sa Spanish mestiza na si Senyorita Prospera Bernard. Praying that when we will also be over 90 years old, we will be just like Señorita Prospera Bernard. Samtang sa laing bahin, mapagarbuhon usab nga gidawat sa years ni late Santiago M. Lau ang plaque of appreciation isip pasidungog sa pamilyang Lau sa dili masukod nga dedikasyon, kaayo ug pagkamanghitagon sa ilang pamilya. The next award is given to the heirs of Santiago M. Lau. In profound appreciation for the late Santiago M. Lau's gratuitous donation of the parcel of land on which the SM Lau Memorial City General Hospital now stands. Si late Santiago M. Lau ang usa sa tulo ka mga usamiston philanthropist nga gipasindunggan for his gratuitous donation for parcels of land nga gitukuran karon sa SM Lau Memorial City General Hospital nga dako kayo gikatabang para ma-increase ang healthcare services for usamisnons regardless of their economic status. Samtang ang mga manununod usab sa negosyanteng si Narciso A. Lim ang mapagarbuhong midawat sa plaque of appreciation para sa ilang pamilya. Si Narciso Lim mao usab ang nagdonate sa ektaryang yuta nga mao'y gitukuran sa hospital nga dako kayo og gikatabang sa pagluwas sa daghang kinabuhi ang world-class healthcare facility ning syudad, ang Mayor Hilarion A. Ramiro Jr. Medical Center. In profound appreciation for the late Narciso A. Lim's gratuitous donation of the parcel of land in which the Mars Medical Center now stands. His dedication and philanthropy made possible the establishment by the government of a crucial healthcare facility in the province, which has significantly increased the accessibility of medical services for countless individuals, regardless of economic status. The family of Narciso A. Lim. Shall we give them a round of applause? Sa samang higayon, gihatagan usab sa taas nga pasidungog para mapahalipayan og mapasalamatan ang mga organisasyon og mga pamilyang usamison sa ilang dakong tampo sa pag-umol og nakatabang sa pagpaasinso sa kinabuhi sa katawhan, ilabi na sa ekonomiya sa atong syudad sulod sa milabay nga 75 anyos. Lakip sa gihatagag pasidungog ang pinakaunang civic organization ni syudad, lakip ang pinakaunang elementary, secondary ug tertiary education institution sa Osami City ug ang pinakaunang tindahan kun business establishment sa syudad sa Osamis. Sama sa Osamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Osami City Central School, Misamis University, Misamis Union High School kun Chinese School, New Lamchong, FYT Hardware, Lim Ho Chuan Sing Enterprises, Usamis La Suerte Merchandise Corporation, Anas Multi-Trade Merchandise Corporation, Usamis Ong Hok Marketing Corporation o Usamis Showmate. While tonight is termed the Gabi ng Parangal to give honor to those that were recognized today,
To the honorees, I can express to you that really the best form of parangal or pag-honor, no, pagpakitang appreciation sa inyong nabuhat, inyong sakripisyo, inyong nahatag para sa syudad, all this time, the past 75 years, is not only through giving of simple tokens or recognition, calling out of your names, but it's really by making sure that all that you have contributed will not go to waste. That all that you have done for the city will be made good use of. That all the reason behind your sacrifices, your belief in the city, that it can flourish once more as it once did more than 75 years ago, is something that can be a possibility again. And on behalf of your local government, the best way for us to give you honor is to work extra time, double time, to give really everything to our service, to give everything in the work, our daily tasks, all our obligations. Para kung unsa ang inyong nalantaw para sa syudad, no, makatabang pud yud mig makabot na sa inyoha, no. Kaning ikaduha nga chance nga inyong gihatag sa atuwa tanan, no, dili gyud masayang. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Tuxo. Salamat, Bernald. Reklamo batok ni Kapitan Lanaha, posibleng nagsumikad sa water disconnection. Gitutukan ni Adon Dicena ang maong balita. Anyang report. Wala na gayud pakyasan ni Barangay Sinusa Kapitan Herbert Lanaha ang ikaduhang imbitasyon sa konseho aron tubagon ang reklamo nga gipasangil batok kaniya. Ang nasangpit nga reklamo mao hinungdan kun nganong napahamtangan og 15 days preventive suspension order sa konseho si Kapitan Herbert Lanaha gumikan sa wala pagtambong sa unang higayon. Dako nga iyang pagtuo nga ang maong reklamo adunay kalambigitan sa iyang pagputol sa illegal water connection nga giingong gipanag-iyahan sa mga complainant. Bisan gilimod sa pamilyang complainant nga matud pa dili kadto illegal tapping ang ilang water connection apan base sa iyang investigasyon, illegal tapping gayud kadto gumikan kay apektado ang water pressure sa ubang pipe. Gilimod usab ni Kapitan Herbert Lanaha ang pasangil sa pamilyang complainant nga nagtrespass siya sa silong sa complainant. Nakita niya si Honorable Kapitan Herbert Lanaha nga ning hunong tungod sa ilang balay apan ning atras gamit ang rescue vehicle naglibot-libot ning naog day naglibot-libot sa among balay nga naay gipangita. So in that case ning file ko sa nagkuan ko sa police blotter kay aduna man kami argument sa past due sa wala pa ana nga time. Ug moingon tag illegal tapping sir kita sa atong kaugalingon nagtap apan dili kami ang nagtap naay plumber. So kato nga time ug mo ana kag illegal tapping walay meter apan naay meter ang among tubig. So dili to illegal tapping. Dili illegal tapping. Kung illegal tapping walay kwintador apan naami kwintador. Sa imong pananaw sir, dili pa depektado. Maklaro pa nimo nga sa kapitan gito mo nakita. Dili pa nakita man ginako siya kay napamanglutoy adlaw. Okay sir. Kinsa pa ikaw ba ni Kapitan Lanaha dito sir? Siya ra akong nakita ang kanaog dahil siya ato siya dito dapat sa Leo. Sa early morning sa kabutago na itong June 13, 2019 na napakay kasayuran sa tamis. Wala, Your Honor. Okay. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang hearing ni Kapitan Herbert Lanaha dili mahitungod sa water disconnection issue apan investigasyon kini sa reklamo sa complainant kun unsay motibo ni Kapitan Lanaha nga naglibot-libot kini sa panimalay sa complainant nga way tagbalay.
Apan bisan nawala sa direksyon ang investigasyon, gipaklaro gihapon ni Attorney Mars Tapayan nga dili mao ang gipatuman ni Kapitan Herbert Lanaha nga wala miagi og due process ang water disconnection. Nadalikyatan usab og gasukna ni Attorney Mars Tapayan si Kapitan Herbert Lanaha gumikan sa hinanali niining pag-disconnect sa linya sa pamilyang boses nga wala miagi og legal nga proseso. Kap, ang inyong gahom sa kapitan, gibase sa local government code. Ang gahom sa Balay Council, gibase sa local government code. Di mo kahimog trabaho kung wala di base sa balaod. So, ang inyong trabaho, kung authorized sa Balay Council, mo na himuon. So, mga kaunta og power sa Balay Council, ibisigar sa mong diskresyon, pag-ibisigar, nakita na tapping, imo ibatawag sa barangay, usayon, pag-usay, mahimo po resolusyon ng council, sumala sa iyong hearing, para mahimo resolusyon nga ipa-disconnect ang tapping. Ano ba? Walay samok ba? Dili ka mahimog, dito nga hilihok, wala authority sa barangay council, para walay samok. Wala may kuan sa kuan nga mo lang na to, Your Honor, nga masulba dayon ang problema kay ang mga tao nagkinahanglan sa tubig. Kap, ayaw gamit ang balaod sa imong kamot. Dili ikaw balaod. Na balaod. Nga sundon. So, musulog ka sa balaod. Kung nakita nimo safe ng buhata, ayaw gihimo balaod sa imong kamot. Ikaw ra magbot. Gamit ang balaod, pinagi sa gahom sa city sa Balay Council. Sa atong local government code. Kay kung imong balaod mo sa imong kamot, daghang samok mahimong tapos sa imong barangay kap. Tambag na ni, unsolicited advice. So, doon mo imoon nga problema, imisigaron sa council, ipatawag ang itungdan, usayon imo ag solusyon, dili ka ikot, dahil sugag imo sa imong kaulingon. Mura mong puti among na-encounter nga, Your Honor, nga problema. I'm sorry ka, bro, wala na episode hearing. Ako, intaba lang kanyo ba kay amigo mo ta, kapitan nga, intaba ko ba, sunod mga higayon, di na mahimo usab ang imong ibuhat nga ikaw magbuot. Ibasa sa Balay Council na resolusyon, ipa-ibisigar o sa ibisigar mo na himo resolusyon nga kato himuan og solusyon ang illegal tapping sa iyong barangay. So ang tanang gahom nimo gikan sa Balay Council, baway samok. Salamat, Your Honor. Gawa sa reklamo sa giingong trespassing, gibati usab og kadismaya ang konseho sa wala pagtugot ni Kapitan Herbert Lanaha nga pulungan ang mga sanga sa Nara nga hazard na sa balay sa complainant bisan nakakuha na kini og pagtugot sa CDRRMO sa Uzamis. Sa imuhang kuan sa police blotter, nakabutang ko din nga kanang before sa incident sa June 12 na amoy prior altercation atong February 25, 2023. Pero wala nakabutang diri ko unsa tong argument against, unsay inyong heated argument sa February, unsa man to about? Kato nga time, sir, kuan, nananghid mi sa punong barangay nga pulong mi sa amo ang kahoy kay endangerous manggod sa amo ang ato mao to among gipapulopngan dayon nangayo na pud mi sa disaster certification nga pwede mi mapulong dayon apan wala man siya ning sugot nga ipadayon na mapulong, so wala lang pud meaning padayon sa mong pagpulong sa amo ang kahoy tungod sa among balay. Usay pasabot sa pulong, putlon o trim? Pruning only. Wala siya ni sugot nga mag-pruning. Aning kat-kat na dito tong nag-pruning, sir, pero iyang giadto Sunday man to siya, iyang giadto dito, iyang ipakanaog, iyang ipapriso konomi. Alang sa Uzamis Today, Adonai Disina reporting. Salamat, Adoni. O sa kalibo ka may estudyanteng Uzamis noon, unang batch ng maka-avail sa One Professional per Family Program. Ma-report is Leoncio Medalio. 1,000 ka mga Uzamis noon nga mga estudyante nga motunga sa kolehiyo karong second semester sa umabot bulan sa Agosto ang kwalipikadong makaabil sa unang batch sa One Professional per Family Program. Gipahayag ni Uzamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. atol sa gipagayong first State of the City Address Hulyo 8 nga adunay 600 ka mga estudyante
gikan sa dakbayan sa Osamis nga gi-allocate sa provincial government. Apan sumala pa ni Mayor Indy nga doon na pa yung mga Osamis noon ang angayan o kwalipikado o mipasar sa gihimong screening sa komite. Ilabi na sa mga barangay chairman nga mao hinungdan nga ang mga membro sa City Council uban sa pagpanguna ni Presiding Officer Osamis City Vice Mayor Simplicia Bibiniri ang mipasar og ordinansa alang sa additional education assistance nga 400 students nga lumulupyo sa Osamis. Matud pa ni Mayor Indy nga naana sa total nga 1,000 ka mga Osamis noon ang makadawat sa educational assistance nga tag 25,000 pesos matag semester og pagasugda na ang maong programa karong second semester school year 2023-2024. With this program, with the provincial drive, Osamis City is given 600 slots for its deserving students, and for that, we are very thankful to the province. However, with its large population, the city still has deserving students who will not be covered by this allocation. Hence, the city government, again, through the hardworking city council, responded and passed its own ordinance to augment the slots coming from the province and provide another educational assistance, additional educational assistance to another 400 students from Osamis City. This ensures that there will be a total of 1,000 Osamisnons who will be receiving 25,000 in educational assistance every semester. Giidugang pa ni Mayor Indy nga kini nga programa natukod sa kagamahanang probinsyal sa Misamis Occidental pinaagi sa pagpanguna sa the working governor Attorney Henry A. Suaminal o sa asenso Osamis Administration nga tungod sa edukasyon ingon nga yawi sa mas maayong kinabuhi o oportunidad o pagpalambo sa atong mga kabatan-onan aron matuman ang mga panginhanglanon o mga pangandoy sa ilang kinabuhi o makatabang sa ilang pamilya. Gani matud pa ni Mayor Indy aron sa paghatag og suporta sa mga kabataan. Ang asenso Osamis Administration naghatag og libre nga mga electronics tablets ngadto sa mga grade 11 o grade 12 sa public school learners nga gisugdan na sa panahon ni kanhi Osamis City Mayor o karon si kan District Congressman Ando Waminal aron mas dali sila nga maka-access sa pag-research ug dugang mga pamaagi diha sa pagkat-on. We have to start early and develop our young so that when they become adults, they will be fully equipped to meet the demands of the real world, and they will find it easier either to start their own businesses or to seek employment. Our thrust of preparing our youth by supporting their education starts even earlier. We have also acted to equip our grade 11 and grade 12 public school learners with electronic tablets that will allow them access to a wider research base and learning methods. Matud pa ni Mayor Indy nga ang Team Asenso nangita og mga pamaagi kung unsa pa ang ilang mahatag nga tabang ngadto sa mga kabataan ug ang ila lang nga ipakita sa mga kabataan nga desidido gayud sila nga mopadayon sa pagtunga diha sa kolehiyo. O gidugang pa ni Mayor Indy nga dili tanan nga estudyante ang makaber sa one professional per family program karon nga semester. Apan sinugdanan pa lamang kini ug moabot ang panahon nga ang tanang motunga sa kolehiyo nga Osamis noon makaabil na sa maong programa. Nangita gid mig unsay pamaagi nga sayon na lang kay sa inyo ha, kung unsay tabang among mahatag sa inyo ha. And we only ask nga kamo desidido pod gyud mo. Mupadayon gyud mo o pagskwela kay kami kung unsay among mabuhat siguro karong umaabot na August dili pa gyud na namo ma-cover tanan estudyante pero hinay-hinay puhon moabot ra gyud ta ana nga panahon. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Grade 5 student gikan sa Osamis mihakot og mga awards sa National Schools Press Conference 2023. Atong dawaton ang report ni Glenn Ray Aroluna.
Taliwala sa iyang kabata apan napakita sa usa ka grade 5 student gikan sa Ozamis City Central School District 2 nga nailang nga si Daryl Roslyn G. Tagalo, usa ka campus journalist ug usa sa mga misalmot atol sa gipaygayon nga National Schools Press Conference kun NSPC 2023. Nakuha sa mga estudyante ang 2023 Outstanding Campus Journalist atol kini sa gipaygayon nga NSPC Awarding Ceremony nadtong nagkalabay nga adlaw sa Cagayan de Oro City. Ang talagsaon nga talento og dedikasyon ni Daryl isip usa ka campus journalist nakaangkon kaniya sa labing taas nga dungog nga gihatag sa usa ka estudyante atol sa NSPC. Kini nagpakita sa iyang talagsaon nga kahanas sa natad sa journalism ug naghatag inspirasyon usab ngadto sa mga nagtinguha nga mamahimong campus journalist aron sa pagpursigir. Kauban ni Daryl sa iyang nakabuot nga kalampusan mao ang iyang pamilya kinsa walay puas nga bihatag sa suporta ug ang iyang coach nga si Miss Mary Pearl Rupinta ug ang mga kawani sa DepEd Division of Ozamis kinsa mitabang kaniya aron niya mas ma-enhance pa ang iyang talento ug makabot ang maong kalampusan. Samtang sa usa ka Facebook post ni Mr. Federico Bandala Araniego Jr. kinsa mao ang Division of Ozamis Journalism Coordinator, mipaabot sa iyang dakong kalipay og pag-congratulate sa iyang nakabot nga kalampusan ug nagpakita sa hiniusa nga pagpaningkamot sa mga magtutudlo ug naningkamot sa paghatag gahom sa mga estudyante ug pag-andam kanila alang sa usa ka masagana nga kaugmaon. Kahibaluan nga ang pagagamhanan nga lokal sa dakbayan sa Ozamis ubos sa Asenso Ozamis Administration ni Mayor Indy Waminal Jr. mihatag sa bug-os ka suporta ngadto sa mga kabataan nga misalmot sa NSPC 2023 nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City sa mga nagkadaiyang pamaagi aron sa ingon na nga ang mga kabataan mamahimong produktibo sa maong kompetisyon ug sila usab nagdala sa dakong garbo ning dakbayan tungod sa ilang mga nagkadaiyang awards nga ilang nakuha atol sa maong kompetisyon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Ozamis City Zero Crime Incident sa kasaulugan sa City Charter Anniversary. Mareport si Don Dicena. Gikalipay pag-ayo sa mga miyembro sa konseho sa dakbayan sa Ozamis ang kalinaw nga nasinati sa mga Ozamisnon gikan sa kick-off sa kapistahan niadtong Mayo 2 hangtod gitapos niadtong Hulyo 16. Gipadayag sa mga city official nga sumala sa report sa Ozamis City Police Station sa pagpangulo ni Ozamis PNP Officer in Charge Police Major Dennis Tano, zero crime incident ang Ozamis. Buot pasabot nga bisan mga petty crime sama sa pickpocketing, snatching o guban pang ginagmay nga krimen way natalang insidente niini ang kapulisan. Daw ikatandi ang 75th Charter Anniversary a long month celebration nga matag boxing fight ni pambansang kamao former Senator Manny Pacquiao way krimen nga mahitabo. Nakompirmar sa konseho nga ang mga Ozamisnon ganahan og kalingawan og dili ganahan og kagubot. Kini nga kalambuan gipasalamatan pag-ayo sa mga sakop sa konseho og miauhag nga ipadayon ang suporta alang sa kalambuan og kalinaw aron paspas nga makabuot ang gitinguhang progreso ilalom sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal. That no crimes have been committed during the celebration. Also, in individual activities being undertaken by the individual of our city also. So thank you everybody. We have to community value, not only the police, but hill value, all the stakeholders, because but we don't have to pass in the institution that because it's very for all the people of the city. Alang sa Ozamis Today, Adoni Dicena reporting.
Sa atong Asenso Ozamis Free Hospitalization Program update, inahan nga may nasakit nga anak gitabangan sa Free Hospitalization Program. Atong idawaton ng report ni Mary Ann Lumapas. Matag adlaw aduna gayoy mga individual nga mga Osamis noon ang moduol sa buhatan sa Asenso Osamis Administration aron sa pagpangayo og tabang pinaagi sa Free Hospitalization ug Burial Assistance Program. Gisaysay ni Mary Ann Bantilante Esteklistad, 44 years old, nga kasamtangan nga nagpuyo sa Purok 5 Carmen Annex Osamis City. Matud pa niya, kinahanglan ma-admit ang iyang anak nga si Deborah Rachel Banaan sa St. Joseph Hospital tungod kay aduna kini balatian nga pneumonia ug fatty liver. Tungod ni ana, aduna kini sila excess bill nga miabot sa kantidad nga 55,153.48 centavos. Akong pasyente, akong anak si Deborah Rachel Banaan. Ayang sakit, nasa fatty liver, dayon nagpneumonia siya. Sumala pa ni Mary Ann nga naka-avail usab siya sa burial assistance sa iyang amahan kaniadto ug unang higayon kini niyang nakapangayo og tabang sa Free Hospitalization Program. Gidugang pa niya nga sukad nga namugna ang maong mga programang Free Hospitalization ug Burial Assistance, dako kaayo ang kalahian kaniadto nga maproblema kaayo sila kung asa makapangitag ibayad sa hospital bill. Usa dihang nasayran niya ng zero balance ang iyang excess bill, nagsagol ang emosyon ug emosyonal niya nga gipasalamatan si Mayor Attorney Andy Wominal Jr. o sa Team Asenso Osamis Administration sa dakong tabang sa bayronon sa excess bill. Tungod niining mga programa, ang mga katawhan sa dakbayan aduna gayoy maduulan ug maghatag og kasulbaran sa mga kabus nga walay laing kadangpan. Naisis mi og 55,153.48 centavos. Ang gihatag sa Asenso tibuok gyud, full gyud nga amount nga gihatag og zero balance gyud. Og daghang salamat kaayo sa atong mayor nga si Mayor Indy Henry Wominal tungod kay gitagaan jud mi niya sa among gihangyo nga which is dili na mo makaya pero kuan jud. Salamat kayo Mayor sa tanan. Primero na akong duol pero akong papa sa una nakaduol pud mi katong sa funeral. O naka-avail po mi. Munang salamat jud kayo, Mayor Indy, sa imong suporta sa mga sa tanan nga mga Osamis noon. Diferensya kayo. Asin. Diferensya gyud kayo. O nadyo kay kuan ba? O hopeless ka, mubati jud ka kanang nadyo kay hope. Nandagang kay salamat gyud. Mayor Indy Wominal. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Sa itong COVID-19 Daily Situational Report gikan sa Ozamis City Health Office as of July 20, 2023. New cases, 0. Active cases, 2 local cases. Recoveries, 1,869. Deaths, 182. Total confirmed cases, 2,053. Ang Ozamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Ozamis News Channel. Ubos sa pagdumala sa LGU Ozamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal, ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Tacson, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delidog, Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humua Tacson. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.